Bukod sa 2022 confidential at intel funds, may bahagi rin umano ng pondo ng Office of the Vice President noong 2023 na hindi pa naipapaliwanag kung paano nagastos ayon po yan sa COA. Kabilang dyan ang para sa pagkain, medical items at mga pabuya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon nang mapunta ang diskusyon sa 2023 confidential funds ng kanyang tanggapan. Ayon sa Commission on Audit, 3 beses nilang pinuna sa pamamagitan ng Audit Observation Memorandum o AOM ang paggastos dito ng OVP. Kabilang dyan ang pondong ginamit sa pagbabay ng pabuya para sa information gathering na kailangang patunayan ng mga dokumentong itinakda sa ilalim ng isang 2015 circular. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we asked them to submit the documents that would satisfy the joint circular. May bahagi rin ng confidential fund na ginastos para sa pagkain, medical items at mga biyahe. By themselves, food and medical aid appears to not fall under the expenses allowed by the joint circular. So we are asking for explanation on those items. And then, it's the same with traveling expenses. Sa 375 million pesos na alokasyon ng Confi Funds sa OVP noong first hanggang third quarter ng 2023, aabot sa 164 million pesos ang pinuna ng AOM ng COA. Obserbasyon ng isang kongresista, pareho ito sa mga puna ng COA sa Confi at Intel Funds ng OVP noong 2022. The fact that it seems to be repeated again, kaya nga may AOM, something that we have to look into po. Nauna nang sinabi ni Duterte sa simula ng pagdinig na walang muling paggamit ng pondo. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.